Praise the Lord! Punong-puno ng papuri at pasasalamat ang ating Thanksgiving celebration. Kanina pa sa ating pag-aawitan, yung espiritu ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba ay ating nakasama. Sa umpisa pa lang, amen? At patuloy po na nandito sa ating pagtitipon ang Espiritu ng Panginoon hanggang sa marinig natin yung mga magagandang mga patotoo na yon. Amen? Mga personal na struggles na pagtagumpayan, mga panalangin na natugon, at mga pananampalataya na nagkaroon ng bunga sa buhay ng mga kapatid nating nagpatotoo. Isa nga pong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos. Today in our 2025 Thanksgiving celebration, it's more than a week more to go. Then year 2025 ends. Ilang araw na lang. Tapos na ang 2025, napakabilis ng panahon. Praise and glory to our God for His faithfulness never ends. His faithfulness never ends. His faithfulness never ends. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa spirit of endurance that keeps us moving forward with the purpose of God in our hearts, despite of the good time, despite of the difficult situations that is people went through, both in bad times and in good times. His presence never ends. Amen? His presence never leaves us. As His word says, I will never leave you nor forsake you. And to His servant He says, I will be with you always, even to the end of the age. Natutuwa talaga ako dahil kanina sa ating pag-aawitan, madalas ko itong naririnig, itong gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Bago pa pala ako pumunta dito sa unahan, ay mayroon ng mga confirmatory words ang Panginoon sa puso ng mga naunang tumayo dito. Amen? Na hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Amen? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Tayo ay Kanyang sinasamahan maging sa katapusan ng mga panahon. I will be with you always, even to the end of the age. Ang mensahe po ng salita ng Diyos in this Thanksgiving celebration is give thanks to the Lord, all the redeemed. Give thanks to the Lord, all the redeemed. Magpasalamat sa Diyos ang lahat ng tinubos. Kayo po ba'y tinubos ng Diyos? Isa ba kayo doon sa mga tinubos ng Diyos? Amen ba? You are redeemed from all the curses of sin. You are redeemed from all the curses of your enemies. You are redeemed from the effects of all the pestilences and calamities. Tinubos ka ng Diyos sa mga sumpang ito. Sa mga masamang pangyayaring ito, ikaw ay tinubos ng Diyos. Amen? Makipagbukas kayo sa akin sa ating salita ng Diyos para sa mensaheng ito. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 107, talatang 1 hanggang 2. Psalms 107, verses 1 to 2.
New Living Translation, and Magandang Balita Biblia. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others He has redeemed you from your enemies. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Inaanyahan ko ang bawat isa na tayo yumuko at manalangin tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. We thank you, Lord, for this opportunity for us to gather together once again in this place, so that as a group, as a church, Lord, we can be able to offer you our praises and thanksgiving, and most especially our worship. We thank you for what you are doing in the life of your children. And today, Lord, we commit unto you the hearing of the message of God's word. We ask for your guidance. We ask for your knowledge, your understanding, and your wisdom. We ask, Lord, that you give us the ability to assimilate the meaning, the message of your word for us today as we celebrate Thanksgiving Day in this year 2025. We thank you for what you are doing in our lives, and we claim victory over everything. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Everyone will say amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others He has redeemed you from your enemies. Dito sa mga talatang ito na ating binasa in Psalms 107, as we observe verse 1 and verse 2. This is the beginning of the chapter. The beginning of the chapter begins with a call to praise and thanksgiving. Amen? Kapag binabasa mo, ang umpisa ng chapter 107 ay panawagan upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen? Malinaw yan na tayo ay tinatawag sa salita pong give thanks to the Lord. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa Tagalog, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Praise, worship, thanksgiving, and acknowledging that the eternal Creator are spiritual posture central to human existence. Yan po ang matatawag pong pinakasentro ng ating pong buhay. Pinakasentro ng buhay ng tao ay yung magpasalamat sa Diyos. Amen? Yung magbigay sa Kanya ng papuri at yung sumamba sa Kanya. Maging yung ating pong pagkilala na mayroon pong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ay sentro ng ating pong buhay. There is no human being that does not seek nor long for God. Wala pong tao, walang tao. Or lagyan natin ng clarity. Lagyan natin ng adjective. Wala pong normal na tao.
na hindi po naghahanap sa Diyos. Amen? Wala pong tao, wala pong normal na tao. There is no human being that does not seek nor long for God. Bawat tao po, mayroon pong ganyan pong katangian. Pero hindi po lahat ng tao ay nagpapasalamat o madalas magpasalamat sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay nagpupuri sa Diyos. Sumasamba o kumikilala na may Diyos. Hindi lahat ng tao. Amen? Kaya ito pong minsaheng ito ng Panginoon ay para talaga doon sa mga tinatawag na redeemed people of God. Sapagkat yung pong mga redeemed people of God, yung mga tinubos, sila po ang mayroong matatawag na kaunawaan, understanding of who the God of the Bible is, understanding of why he or she must worship God. Mayroon siyang ganitong perspektibo sa kanyang buhay. Kaya po wala pong sinong pong tao na normal na tao na hindi po siya naghahanap sa Diyos. In the book of Psalms chapter 42, verse 1 to verse 2, in the New Living Translation, ang sabi dito, as the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. I thirst for God, the living God. When can I go and stand before Him? Ito po si King David, itong nagsasalita dito sa Psalms 42, verse 1 hanggang verse 2. Nasabi niya, katulad ng like the deer, yung usa. Amen? Like the deer longs for streams of water. If you are familiar with the deer, and you know the life of a deer, how a deer lives in a forest, his characteristic, one of the characteristic of a deer is very excited or longing for water. Amen? Longing for water. That is one of the characteristics of a deer. Naghahanap siya ng tubig. Kaya yung mga deer hunters, pumupunta sila sa may mga batis. Because there they will see or they can see deer doon sa mga lugar na mayroon pong batis sapagkat nandun po ang mga usa. Ang sabi ni David, katulad ng usa na naghahanap ng tubig sa batisan, ganun din ako. So, I long for you, O God. Are you there, people of God? Si David ay mananampalataya ng Diyos like you and me. Amen? Ang sabi ni David, siya ay kagaya ng isang usa na naghahanap sa tubig, sariwang tubig sa batisan. Amen? Kung saan ipinapakita yung katangian ng isang redeemed human being or redeemed people. Yung isang tinubos. Ganito ang kanyang katangian, yung hikbi ng kanyang kalooban, naghahanap talaga siya sa Diyos. Amen? Naghahanap siya sa Diyos. Yan po ang katangiang hindi po mawawala sa isa pong tinubos ng Diyos. Sa lahat po ng mga sumpa sa kanyang buhay,
Tinubos ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Yan ang katangian ng isa pong tinubos. Ipagpapatuloy natin ang sabi ni King David, I thirst for God, the living God. Nauuhaw ako sa buhay na Diyos. Kailan kaya ako muling makakatayo sa harapan niya? Kung ating titingnan yung katangian ng isang taong naghahanap sa Diyos, hindi ito katulad nung katangian ng mga taong nandito po sa sanlibutan na hindi po nakakakilala o wala pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating manunubos. Itong katangiang ito ay madalas mo itong makikita sa mga tinubos ng dugo ni Kristo, katulad mo, kapatid. Amen? Itong ganitong katangian na mayroon kang pananabik na maranasan ang Diyos sa iyong buhay. Katulad ito nung ugali ng isang usa na hinahanap niya ang sariwang tubig doon sa batisan. Hindi po stagnant water ang hinahanap ng usa. Kundi ang sabi dito, umahanap po siya ng streams of water. Ibig pong sabihin ng streams of water, ito po ay sariwa. Ito po ay galing sa bukal. Amen? At ito ay naglalarawan, pag sinabing streams of water, this pictures the eternal characteristics of our God. Na ang Diyos po ang nagbibigay ng tubig ng buhay. At sa Kanya po bumubukal ang buhay. Ganon ang katangian ng isa pong taong tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay naghahanap po sa Diyos. Katulad ng isang usa na naghahanap ng sariwang tubig doon sa batisan. At sabi ni King David, kailan kaya uli ako makakatayo sa harap niya, sa harap ng Diyos? Ito ay naglalarawan ng kanyang karanasan noong siya po ay nandun po sa ilang sapagkat siya po ay tumatakas sa kanya pong mga kalaban. At kinapapanabikan po niya yung muling pagtayo doon po sa templo. Sapagkat doon sa templo, isinasagawa ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa templo sa Jerusalem. Kaya sabi ni Haring David, when can I go and stand before Him? Dito sa Diyos na ito, Diyos na buhay. Kailan kaya ako muling makakatayo sa Kanya? Ang iba sa inyo makaka-relate dito sa sinasabi ni Haring David. Sapagkat marami sa inyo ay mga nag-serve sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Pwede bang marinig ang amen ng mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon? Malakas na amen. Palakpakan natin si Lord. Ang iba sa inyo, lalo yung mga nagsiserve sa gawain ng Panginoon, makaka-relate kayo dito sa sinasabi ni Haring David. Nasabi niya, kailan kaya ako muling makakatayo sa Kanya? Kapatid, nangyayari din ba yan sa iyo na naiisip mo, kailan kaya ako muli makakatayo sa ministry ni Lord? Mukhang matagal-tagal na akong hindi nakakapag-serve sa Panginoon. Mukhang iba na yung buhay ko. Mukhang iba na yung direksyon ng aking mga ginagawa sa araw-araw. Kaya naisip mo na gusto mo uling makatayo sa gawain ng ating Panginoon. The same feeling, the same attitude of King David, ganyan po ang nararanasan mo, na gusto mo uling makatayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero marami kang alinlangan sa iyong buhay, marami kang
mga gustong ayusin sa iyong buhay, kaya hindi ka nakabalik sa gawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa mensaheng ito, napaka-palad mo na nandito ka ngayong umaga. Sapagat nais ng Diyos, hallelujah, ng iyong kapanabikan na muling makaharap sa gawain ng Panginoon ay muling mangyari sa iyong buhay. Asret, wala bang tao sa loob ng kongregasyon? Walang tao? Amen ba? O nahihiya kayong mag-amen? I pray to God for understanding from the Lord to be upon you upang maunawaan ninyo itong pinapaabot sa atin ng Panginoon. Amen? I thirst for God, the living God. When can I go and stand before Him? Kailan kaya uli? Sapagat si King David ay nagwa-wandering, pagala-gala sa pagkakataong ito. Dahil siya po ay marami po siyang iniiwasan ng mga kalaban niya. Pero hindi po maitatatwa na siya po ay isa pong mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya naiisip niya, kailan kaya muli akong makakatayo sa harapan ng Diyos doon sa templo? Amen. Marahil matagal-tagal na wala ka sa ministry. Kaya dito ho, kapatid, ang nararamdaman mo na yan po ay normal. Normal yan sapagat ikaw po ay isa pong tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Normal lamang na maaalala mo ang Panginoon. Normal lamang na maaalala mo ang ministry na minsan ang pinagdaanan mo, minsan ang ginagampanan mo. Normal lamang na maalala mo na ito ay yung mabalikan. Amen? Kaya dito, ang isa pong normal na tao ay mayroon talaga siyang katangian na naghahanap sa Diyos. Katulad ng isang usa na naghahanap sa sariwang tubig sa batisan upang siya ay makainom. Anong mangyayari sa isang usa? Kahit sa maghapon, na kanya pong pamumuhay sa gubat, kung hindi po siya makakainom ng tubig. Ayun po halos ang nagiging buhay ng usa. Amen? Anong mangyayari sa kanya? Siya po ay magkakasakit, kung hindi siya makakainom ng tubig. Magkakaroon ng abnormalidad sa kanyang pamumuhay. Kung hindi siya nakakainom ng tubig, baka siya po ay mamatay. Kaya normal sa atin na mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang maging katulad ng usa sa paghahanap ng tubig doon sa batisan. Normal sa iyo kapatid na maghanap sa Diyos. Amen? Normal sa mga tinubos ni Kristo na ang Diyos ay palagi pong nasa kanyang puso at kaisipan. Ganyan ba kayo? Sa pagtulog, nandun sa isipan mo ang Panginoon. Sa paggising, sa bawat ginagawa mo, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng iyong buhay, nandyan na po sa iyo ang kaisipan na ikaw ay sa Panginoon. Amen? Nandyan na sa iyo. Hindi na yan maaalis sapagat yan na ang katangian ng isang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. In our passage, in the book of Psalms 107, sa verse 1 pa rin tayo. Kanina verse 1a, ngayon sa verse 1b. Ano ang sabi doon sa verse 1b? His faithful love endures forever. His faithful love endures forever. Ito ay isang
tinatawag na katangian or attribute of our eternal God that gives you an assurance that He never leave you nor forsake you. Yung sinasabing His faithful love endures forever. Naintindihan ba natin yon? Ang sabi diyan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen? Pag-ibig ng Diyos, sabi niya, pag-ibig ng Diyos ay tunay. Pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Ito po ay katangian ng ating Panginoon. At ang katangiang ito ng ating Diyos, this attribute of God, gives you an assurance that He never leave you nor forsake you. Hindi totoo na malayo ka sa Diyos. Hindi totoo na pinabayaan ka ng Diyos. Hindi totoo na ipinahamak ka ng Diyos. Sapagat ang kanyang salita ay nagsasabi that His faithful love endures forever. Hindi po pang-5 buwan lang ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Hindi po pang-10 taon lamang. O sa buong panahon na ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Hindi lamang po para doon sa taon na yon, sa bilang ng panahon na yon, limitado ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos. Kundi ang sabi dito, His faithful love endures forever. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin po, magpakailanman ay nandoon ng pag-ibig ng Panginoon, ng katapatan sa iyo ng Panginoon. Kaya ito ay nagbibigay sa iyo ng katiyakan. Gives you an assurance that He never leave you nor forsake you. Ang tao lang naman po ang madalas mang-iwan sa Lord. Ulitin ko yon. Hindi po ang Diyos ang nangiiwan sa atin, kundi ang tao lang naman ang madalas mang-iwan sa Lord. Because of pride and rebelliousness. Dahil sa tinatawag na pagmamataas at sa pagiging rebellious, kaya po nagagawa po ng iwanan ang Diyos. Nagagawa po ng iwanan ng Panginoon because of pride and rebelliousness. Like Israel, despite of their callousness and rebelliousness, God never abandoned them. Ang mga Israelita, kahit na po matigas ang kanilang pong kalooban, kahit na po sila po ay mga rebelde sa Panginoon, pero hindi po sila iniwan ng Diyos. Hello! Hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Why God does abandon His people? Why the Lord does not abandon His people? Bakit po hindi po iniiwan ng Diyos ang Kanya pong mga tao? Bakit po hindi po kayang iwanan ng Diyos? Pakisabi sa iyong katabi, ikaw, bakit hindi kakayang iwan ng Diyos? Baka magkamali tayo, hindi ako iniiwanan ng Diyos dahil mayroon akong angking talino. Hindi ako kayang iwanan ng Diyos dahil mayroon akong importanteng ginagampanan sa kanyang ministry. Kaya hindi ako iniiwanan ng Diyos dahil
ako ay mahalaga sa church. Mga kapatid, marahil totoo ang sinasabi mo. Pero sa Biblia, kaya hindi ka iniiwanan ng Diyos. Why He does not abandon you? It is because He cannot abandon His own. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang sarili. Nandiyan ba tayo? Hindi ka iniiwanan ng Diyos kahit na masama ang ating ugali sa Kanya, ang ating ginagawa sa Kanya. Hindi ka iniiwanan ng Diyos dahil hindi niya kayang iwan ang Kanyang sarili. He cannot abandon His holy and righteous attributes, His eternal quality. He is faithful. Tapat ang Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka iniwan ng Panginoon. Sapagkat kapag iniwan ka ng Panginoon, wala po siyang ibang iniiwanan, kundi ang kanya pong katangian na siya po ay faithful. Amen ba? Kaya wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong pwedeng ipang-blackmail sa Panginoon. Hindi natin pwede pong takutin ang Diyos na tayo po ay babackslide na tayo po ay lalayas na. Hindi po natin pwedeng takutin ang Diyos sapagkat ang Diyos po ay established ang kanya pong katangian. Our God, the God of the Bible, whom we believe, He is faithful. Tapat ang Diyos. Na siya pong tumawag sa atin, na siya pong tumubos sa atin, tapat ang Diyos. Yun po ang hindi po niya kayang iwanan. He cannot abandon His own. He cannot abandon His holy and righteous attributes. His eternal quality. His being faithful God. Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya sabi po sa verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin ang Panginoon. Kapatid, patapos na ang 2025, ilang araw na lang. Tapos na ang 2025. Isang pinapaabot sa atin ng Panginoon sa selebrasyon na ito ay yung ating pong paglago o yung ating pong pag-mature sa ating pagkakilala sa Diyos ng Biblia. Sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sa Diyos na sinasabi mong siya ang tumubos sa iyo, siya ang iyong tagapagligtas. Binibigyan tayo ng Panginoon ng dahilan upang tayo ay umangat ang ating pagkakilala sa Kanya. Amen. Na yung ating pong pananampalataya at yung ating paglilingkod sa Kanya, ito po ay consistent and faithful. Are you there, people of God? Can you say it with me? Consistent and faithful. Yung paglilingkod natin sa Kanya should be consistent and faithful. Sapagkat lumalago na ang ating pagkakilala sa Kanya, nagmamature na tayo. Hindi lang tayo naglilingkod sa Kanya dahil maganda ang pakiramdam natin, maganda ang panahon. Kumbaga seasonal ang ating basihan. Kapag pangit ang ating pakiramdam, pangit ang takbo ng mga pangyayari, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon po, ang nais ng Panginoon sa atin ay magpatuloy tayo sa paglago, sa pagmature ng ating pong mga kaisipan, kung sino po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. That God, sabi ng Biblia, He is faithful. His faithful love endures forever. His faithful love endures forever. Glory to God. Dito, pinapakita sa atin ng Panginoon na lahat po ng
mga nilikha. All the creation has to give thanks, to praise, and to worship the Lord, and most particularly, the redeemed creation, yung mga tinubos ng Panginoon, ay magpatuloy na sila po ay magpasalamat, magpuri at sumamba sa Panginoon. Ang tinatawag pong redeemed creation, sila po yung covenant people, yung mga tao sa tipan. Ito po yung testamento ng Panginoon. The covenant people confirmed by the shed blood of our Lord Jesus Christ. Ikaw, kapatid, yung nagbinipisyo sa pagpatak, pagbubo ng dugo ng ating Panginoon. Doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ang nagbinipisyo nito, sapagkat sumampalataya ka sa Kanya at yung tinanggap si Kristo sa iyong buhay bilang personal mong tagapagligtas at Panginoon. Kaya ikaw ngayon ay tinatawag na covenant people. Itong covenant people na ito, sila po ay inaasahan na patuloy silang magpupuri, patuloy silang magpapasalamat at sasamba sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, na yung pong mga redeemed people, sila po ay magpapasalamat sa Panginoon. Verse 2 of Psalms 107, verse 2. Ang sabi po dyan sa verse 2, has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others, He has redeemed you from all your enemies. Kung ikaw ba ay tinubos, sabi niyan, magsalita ka, magpahayag ka, sabihin mo na ikaw ay tinubos. Ipatotoo mo, itestify mo ang mga nangyayaring ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Halos lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, masama man ito sa ating pagtingin o maganda man ito sa ating pagtingin, ang lahat ng ito, simula nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, hanggang sa mga sandaling ito, hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa buhay na walang hanggan, ang lahat ng yan, kapatid, na nangyari sa iyong buhay, yan po ay gawain ng Diyos sa iyo. Amen ba? Kaya nga, kahit po yung mga pangyayaring hindi natin gusto, sapagkat problema, hindi natin gusto sapagkat pagsubok, hindi natin gusto sapagkat sakit, hindi natin gusto sapagkat may namatay, hindi natin gusto sapagkat nabigo yung ating pong plano, hindi natin gusto. Pero tandaan mo, kapatid, kung ikaw ay kabilang doon sa mga tinubos ni Kristo ng kanyang dugo, lahat ng nangyari sa iyong buhay, ito ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng ating Panginoon. Amen ba? Ito ay kabilang sa mga gawain ng Diyos sa iyong buhay. Ipatotoo mo, maging yung mga hindi magandang nangyari sa iyong buhay, ipatotoo mo. At ano po ang ginawa ng Diyos? Hindi po tumitigil ang Diyos sa isang eksena sa iyong buhay. Palagi pong mayroon pong magandang ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Minsan, lubog tayo sa isa pong mabigat na sitwasyon. Pero magpatuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Magpatuloy tayong manalig sa Panginoon. Sapagkat darating yung tama at perpektong araw, tama at perpektong oras, makikita mo ang pagkilos ng Diyos na gusto mong maranasan sa iyong buhay. Amen? Sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 8, verse 28, sabi diyan, lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay, amen? Lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay, ito ay
para sa iyong ikabubuti. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Ano sabi diyan? Lahat na mga nangyayari sa ating buhay. We know that God causes everything. Bawat nangyari sa ating buhay. Ano pong mangyari sa iyo, yan daw ay para sa iyong ikabubuti. Amen? Kasama yung ating mga frustrations. Kasama yung ating po mga failures. Kasama po yung mga negative things na nangyari sa ating buhay. Sa tingnan natin ay negatibong pangyayari sa ating buhay. Pero dahil ikaw po ay tinawag ng Diyos, dahil ikaw po ay tinubos ng Panginoon sa iyong buhay, mula sa kapangyarihan ng kaaway, mula sa sumpa ng kaaway, dahil ikaw ay tinubos ng Panginoon, lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay para ito saan? Para sa iyong ikabubuti. For the good. Can you say it with me? For the good of those who love God. Mahal mo ba ang Diyos? Do you love the Lord? Pahina ng pahina ang boses nyo. O nakikitigigan na lang kayo sa akin. Do you love the Lord? Ayun naman pala eh. Kung mahal mo ang Panginoon, ang sabi diyan, lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay, ito ay para sa iyong ikabubuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mayroon kang dapat na ipagpatotoo, to testify what God is doing in your life. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Purihin ang ating Panginoon. Amen? Matanong ko lang, yung problema mo ba, ilang buwan na natili sa iyo? Ilang araw? Ilang taon? Hindi pa ba tapos hanggang ngayon? O tapos na yung problema mo? May panibagong problema na naman. Bawat problema, mayroong umpisa, may katapusan. Amen? At bawat pangyayari sa ating buhay na masasabi nating negatibo sa ating pong panlasa, negatibo sa ating pong pakiramdam, lagi nating tandaan na ang Diyos po ay kumikilos papunta sa iyong ikabubuti. Kumikilos ang Panginoon upang ikaw ay magwagi sa mga nararanasan na mga matatawag na mga negatibong pangyayari sa iyong buhay. Mga kapatid, itong tinatawag pong mga tinubos na nilikha ng Diyos, siyempre, higit sa lahat, ito po ay mga tao. Pero alam ba natin na maging ang mga puno, hindi mga tao. Amen? Hindi mga tao, kundi sila po ay mga puno, mga bundok. Sila po ay nagpapasalamat din sa Panginoon. Sila po ay nagpupuri din sa Panginoon. At alam nyo ba na sila din ay pumapalakpak? Makita ko nga yung mga tao dito na pumapalakpak sa Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayan, pumapalakpak kayo. Pero alam ba ninyo na kahit po yung mga ibang nilikha ng Diyos, hindi lamang po mga tao, ay pumapalakpak din po sa Diyos dahil sa kanilang pong pagpupuri at pag-awit sa Panginoon. Ating pumbuksan sa Book of Isaiah, chapter 55, verse 10 to verse 12.
Ang sabi po dito, Isaiah chapter 55, verse 10 to verse 12, the rain and snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth. They cause the grain to grow, producing seed for the farmer and bread to the hungry. It is the same with my word. I send it out, and it will always produce fruit. I will accomplish all I want to do, and it will prosper even everywhere I send it. You will live in joy and peace. Ano pong sabi sa dulo? The mountains and the hills will burst into song. Isipin mo yan, yung bundok, kumakanta. Hello? The mountains and hills will burst into song, and the trees of the field will clap their hands. Hallelujah. Ito hindi yan mga tao. Bundok, punong kahoy, nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos. Lalo ka na, kapatid, kasi ikaw ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po, ipinapakita sa atin sa mensaheng ito na sa year 2025 na tatalikod na, ay marami pa tayong hindi alam na dapat pala ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Amen? Dito po, sa taong ito na tatalikod, pinapakita sa atin ng Panginoon na mayroon po tayong dapat mabago sa ating buhay. Sa ating tinatawag na spiritual posture. Sa ating katatayuang spiritual ay gusto po ng Diyos na may mabago sa ating buhay. Na yung ating pong pagpapasalamat sa Panginoon. Yung ating pong pagpupuri at yung ating pong pagsamba sa Kanya ay maging number 1 sa ating pong spiritual na aktibidad sa ating buhay. Amen ba, mga kapatid? Ipinapakita sa atin ng Panginoon na nais ni Lord na sa taong ito na tatalikod ay makita natin yung ating mga kahinaan o yung ating mga maling akala tungkol po sa kabutihan ng Diyos. Kanina may narinig ako sa testimonya na sabi doon, huwag kang lilingon, huwag kang pupulot ng nahulog na lapis. Hindi ko lang alam kung ilan pa sa mga redeemed people ang nakatali pa sa ganoong mga haka-haka na mga paniniwala. Hello? Ipinapakita ito sa atin ng Panginoon na gusto po niyang magkaroon ng breakthrough sa ating pong spiritual posture sa harapan ng ating Panginoon. Na mabago tayo. Magkaroon tayo ng lakas ng loob na tayuan ang ating pananampalataya sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng desisyon na maging ayos ang ating pong pananaw sa buhay ng isang Kristiyano. Na wag po nating hayaan na tayo po ay nagiging biktima ng espiritu ng katamaran sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Wag po nating hayaan na tayo po ay biktima ng espiritu ng kawalang gana sa pagpupuri sa Panginoon. Kawalang gana na mag-interact sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan na tayo po ay maging biktima ng ganitong klaseng espiritu na kalaban ng ating Panginoon. Kundi tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob, magkaroon tayo ng boldness na pagtalikod ng taong 2025. Tayo po ay biglang lumago, biglang nag-mature, biglang naging matigas
ang ating pong buhay espiritual. Biglang naging isang Kristiyanong may paninindigan sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Hindi po isang Kristiyanong lagi pong nagpapabebe. Iiwanan na natin yun ngayong 2025. Amen? Kundi tayo po ay mga Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon. Mga Kristiyanong nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Mga Kristiyanong tinatawag na mayroon pong optimism sa kanyang pong buhay. Hindi po mga Kristiyanong negatibo ang pag-iisip. Iwanan po natin sa 2025 ang mga negatibong bagay sa ating kaisipan pagdating sa ating pananampalataya. Kundi magkaroon po tayo ng lakas ng loob, tibay ng loob, na tayo po isa pong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung mga tinubos sila po ay magpahayag to testify about the goodness of the Lord in their lives. Itong pagpasok ng 2026, nais po natin na tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na revolusyon sa ating pong kalooban. Giyera sa ating pong kalooban. Espiritual na giyera. Gapiin natin ang lahat ng mga nagpapahina sa ating buhay espiritual. At hayaan nating tumayo ng matatag ang bagong pagkataong nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating pong dadalhin pagdating po ng taong 2026 hanggang sa mga susunod na taon ng ating pong buhay bilang individual naman ng palataya ni Kristo at bilang iglesia ng ating Panginoon. Sa umagang ito, ako po ay nananampalataya na sa mga sinabing ito ng mensahe ng salita ng Diyos ay marami po tayong natutunan. Do you agree with me? Marami tayong natutunan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon for the spirit of endurance that keeps us moving forward with the purpose of God in our hearts, despite of the difficult situations that these people went through, in bad times and in good times. Hindi ka po iniiwanan ng Diyos. Yan po ay isa pong testimonya, isa pong testamento sa Biblia. Hindi po tao ang nagsalita, hindi po ikaw, hindi po ako, hindi po tayo nagsalita niyan, kundi salita ng Diyos ang nagpahayag. That God never leaves you nor forsake you. That God, the Lord Himself, will be with you always, even to the end of the ages. Do you agree with the Word of God? That is fixed. That is permanent. Because that is eternal. That is the Word of God. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa mensaheng ito, give thanks to the Lord, all the redeemed. Nananampalataya tayo ng bawat isang narito. Kayo po'y pumunta rito ay hindi po dahil lamang sa ating fellowship. Ako po ay dumadalangin ang pagpunta niyo po dito ay mayroon pong kalakip na panalangin na mayroon kayong matutunan dapat. Hindi po kayo pumunta rito upang bakit kayo pumunta rito, hindi niyo masagot. Amen? Ako po'y nananampalataya na ang pagpunta niyo rito ay para po sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Panginoon. For all things, God work together for good to those who love God. Sa mga sandaling ito, atin pong ibigay sa Panginoon ang lahat ng ating pong pasasalamat at ang ating pong lahat ng pagpupuri sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Maraming salamat po o Diyos sa inyo pong kabutihan, Panginoon, sa amin pong mga buhay na kami po ay nakarinig, Panginoon, ng inyo pong mga salita sa iyong mensahe, O Diyos.
Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isang nakaunawa ng salita, Panginoon. Ay niyo po sila, Panginoon, pagpalain sa kanilang pong mga buhay. Ang lahat, O Diyos, ng nakinig ng iyong mga salita, Panginoon, dinadalangin ko, O Diyos, na maging katulad sila, Panginoon, ng matabang lupa kung saan nahasik doon ang binhi ng salita ng Diyos. Sapagkat mataba ang lupa na kinatamnan, ang salita ng Diyos ay tumubo. Ang salita ng Diyos ay nabuhay. Lumago, nagkabunga, nagkauhay. At nung siya'y inani, Panginoon, hitik sa ani ang inani mula sa binhi na yon, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na panahon na, O Diyos, give us the season to harvest the planted seed in our hearts. I pray, God, in the name of Jesus. Lord, bestow upon us the season of harvest. Release upon us, Lord, the season of harvest. The harvest of the words of God that has been sown in our hearts. I pray in Jesus' mighty name that everyone who heard and understand the word of God, let their hearts be likened to the field with a fertile soil, fertile ground. Let their lives, Lord, be likened to the fertile ground where the seed of your word has been sown. I pray to bless them. Bless their heart. Bless their lives, Lord. Give them the strength, the courage to believe in the promises of God's word. I pray, Jesus. I pray, Lord. Embrace your people. Your people who are responding to the faithful love of God that endures forever. Who are responding to your word, Lord. Embrace them, Lord, and bless them. Help them, Lord. Carry on the task. Carry on the burden. Help them, Lord. Carry on the trials, Lord. Yung mga mas mahirap na mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga kapatid, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, tulungan niyo po sila, Panginoon. Na sila, Panginoon, ay makalagpas, Panginoon. Let them experience breakthrough. Breakthrough. From breakthrough to breakthrough, Lord, in the spiritual realm of the Holy Spirit. I pray that everyone will experience the mighty manifestation of the power of God's word in their lives. That they will not only hear, that they will not only listen to the word of God, but they will become determined to obey, to live out what the Word of God says, to live out the faith that they have in the Word of God. I pray in Jesus' mighty name. Let them be blessed. Give them the courage. Give them the victory, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat pumunta rito, O Diyos. Dinadalain ko, Panginoon, na sila po ay Diyos pong pagpalain. Itaas po natin ating mga kamay at tumawi tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands from the moment
I wake up, until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. may I call Sister Hannah to come forward for prayer. Please come forward, Sister Hannah. You have held Ito natin sa unahan kay Sister Hannah ang ating mga kamay. the darkest night. Siya po ay naghahandog ng pasasalamat sa Panginoon I've known you as a sa kanya pong father. pagkapasa sa I've teacher's known you as board a exam friend. na kanyang pinagtotoo sa atin. Ipag-pray natin siya The na goodness siya po ay pagpalain ng Panginoon in this new chapter of her all life. my life you have. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ni Sister Hannah, Panginoon. Kung saan, O Diyos, ang kanyang pangalan ay hinango, Panginoon, sa isa pong matiisin na Hannah na naging ina ni Samuel. Ang kanyang pangalan, Panginoon, ay hinango sa isa pong propetesa sa panahon ni Kristo nung siya ay dalhin, Panginoon, sa templo. Isang mapanalangining propetesa, Panginoon. Nung umpisang siya po ay mabalo, Panginoon, inandog na niya ang kanyang buhay sa gawain ng templo, Panginoon, at kanyang nilaan ang kanyang buhay sa pananalangin at pag-aayuno. Dalangin namin, O Diyos, na mangkatangiang ito sa buhay ng mga Hana naming binanggit, Panginoon, ay maranasan ng aming kapatid na ito, si Sister Hannah Mabidi Ronces Balyes. Panginoon, salamat sa kanya pong katyagaan, sapagat ang katyagaan ito, Panginoon, niyo pong pinagpala, Panginoon. Nakita mo ang kanya pong puso, Panginoon, sa kabila, O Diyos, na mga difficulties sa panahong siya po ay sa pang-estudyante, Panginoon, elementarya, high school at college, Panginoon. Nakita mo ang kanya pong pagiging matiisin. Nakita mo ang kanya pong katyagaan, Panginoon, sapagat nakatatak sa kanyang puso at kaisipan na siya po ay panganay sa kanilang magkakapatid, Panginoon. I pray in Jesus' name. Bless her, Lord. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ang kanyang katyagaan, Panginoon, nakita mo, Diyos. Kaya, Panginoon, sa katyagaan niyang ito, kayo po ay kanya pong na-encounter sa kanya pong buhay. Sa journey ng kanyang buhay, na-encounter kanya, Panginoon. At kayo kanyang buong pusong sinampalatayanan, Panginoon. Kayo ay kanyang tinanggap bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. At hindi lamang, Panginoon, sa aspeto ng kanyang pong pag-aaral, O Diyos, ang kanyang pong naranasan na mga difficulties, Panginoon, kundi, O Diyos, maging sa maagang pagkawala ng kanyang ama, Panginoon. Naranasan niya ito, O Diyos. Mahirap para sa kanya bilang isang panganay, Panginoon. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na mga pains na ito sa kanyang emosyon
pawiin, Panginoon, ang lubusan. Sa pangalan ni Jesus, I declare freedom and liberty from emotional issues. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sagangin mo lang. Please help. Takpan siya. Panginoon, salamat sa kanya pong buhay. Kung saan, Panginoon, kayo po ang siya pong kumilos, O Diyos. Please cover Azareth. Maraming salamat po, Diyos. Idinadalangin namin siya sa iyo, Panginoon. Na siya po ay lubusang makalaya, Panginoon, doon sa mga sakit ng kalooban na kanyang pinagdaanan, O Diyos. Noong maagang nawala ang kanyang ama at may mga nangyari sa kanilang buhay bilang isang pamilya, sa kanyang ina, Panginoon, sa kanyang mga kapatid, mayroon silang isang mahirap na pinagdaanan, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, for complete release to be upon her right now, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Kayo, O Diyos, ang magbibigay sa Kanya. Magbibigay sa Kanya, Panginoon, ng kakaanan, Panginoon, upang Kanyang matahak, Panginoon, ang magandang kinabukasan na inyong inilaan sa Kanya, O Diyos. For I know the plans I have for you, says the Lord. The plans to prosper you and not to harm you, and to give you a future and a hope. I declare it to be so upon your life in Jesus' mighty name. Mangyari sa iyong buhay. Tandaan mo ang iyong pagkakapasa sa board exam. Hindi ito ang dahilan. Hindi ito ang susi upang ikaw ay magdeklara ng katagumpayan. Kundi panatilihin mo ang testimonya. Here, Pastora. Pastora Mary, here. Paupuin lang, paupuin lang. Thank you, Jesus. Panatilihin, Panginoon, ang kanyang testimonya. Kung saan, Panginoon, hindi siya magtitiwala sa mga bagay ng mundong ito, but she will only trust the Lord with all her heart, and she will not lean to her own understanding, but in all the ways of God, she will acknowledge you, and she will expect that God will make her path straight. In Jesus' name. In Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, na ang kabataang ito, Panginoon, na isa na siya ngayong guro, Panginoon. Salamat sa iyo pong pagtulong sa kanya. Mayroon kang mahimala at banal na plano sa kanyang buhay at para sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang ina at sa kanyang mga kapatid, Panginoon, bilang siyang panganay, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong purpose ay maging buo from God, maging buo upon her, na walang anumang distraction ng kaaway. I rebuke it in the name of Jesus Christ, but I only declare and allow the move of the Holy Spirit upon her life. In Jesus' name. Panginoon, pagpalain mo si Hannah, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay.
Sa Panginoon siya'y nasa pangailangan, tumatawag siya sa Diyos. Sinasabi niya sa church, at hanggang ngayon, Panginoon, na siya'y nagtagumpay, bumalik siya, Panginoon, sa church. Salamat, Panginoon, sa ganitong uri ng anak mo, Panginoon. In bad times and in good times, nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kanyang buhay. Pagpalain mo ang kanyang kinabukasan, Panginoon. Kayo pong magtakda, Panginoon. Kayo pong magtakda ng kanya pong kinabukasan. Let her steps, Lord God, going to the new chapter of her early life, ay inyo pong sasamahan, Panginoon. Pinapahirang kita ng langis sa iyong ulo, simbolo ng Espiritu Santo. Saan ka man pumunta, dadalhin mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. You will not only an academic teacher, but you will be a teacher of the Bible. You will become a teacher of the Word of God. You will not only a teacher of academically, not only a teacher academically, but a teacher of the Word of God. I anoint you and receive that anointing in Jesus' name. Palakpakan po natin sa Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat din po kami sa inyo sa buhay ni Brother Jordan, Panginoon. Sapagat napasahan po niya, Panginoon, ang kanya pong assessment test, Panginoon. Sa kanya pong technical course, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na si Brother Jordan ay patuloy mo siyang magamit, Panginoon, sa ministeryo, O Diyos, ng iyong pong iglesia, Panginoon, upang sa kanya pong pagpapatuloy sa lakbayang ito, Panginoon, siya po ay hindi po mawalay sa inyo pong gawain. Pagpalain mo din ang kanya pong pamilya, ang kanya pong asawa at mga anak. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kanyang buhay, sa iyong pagkilos sa kanya. Pagpalain po at gandi, Panginoon, sa isa naming kapatid, nagbigay ng testimonya, Panginoon, kanina, O Diyos, si Pastora Marlene, Panginoon, sa lahat ng mga narito, ganun din, Panginoon, na mayroon mong patotoo, Diyos, nagdideklara kami, Panginoon, ng pasasalamat. Maraming salamat sa buhay na Diyos ng Biblia. Salamat, Panginoon, kayong aming Diyos na buhay, ang Diyos ng kataas-taasan, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Maraming salamat, Panginoon, sa patapos ng 2025, narito pa rin kami, O Diyos, matatag. Panginoon, kami tatawid sa panibagong taon ng 2026. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong presensya sa buhay ng bawat isa. Marami ka pang gagawin at marami pang patotoo ang sasabihin ng iyong mga anak kung gaano kabuti, kung gaano katapat, kung gaano makapangyarihan ng aming Diyos. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati. Sa iyo ang kaharian, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito ang dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 And all my life you have been so, so good. With every breath that I have made, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so
Let us surrender our lives to Jesus. Let us surrender our hearts to Jesus. It's running Let us out surrender to our me. hearts to the Lord. Hallelujah. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Purihin ka, Panginoon, sa pagpapatuloy, O Diyos, na natitirang bahagi ng aming Thanksgiving celebration. Kayo ang patuloy na manguna sa amin. Tunay, O Diyos, ng lahat po ng kapurihan, kaya po pinagkakaloob sa inyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus natin, magsabi ng Amen. God bless you. Kakaupo na po ang God.